Mas tumaas pa ang moral ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ito'y kasunod na rin ng serye ng pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kampo ng militar sa bansa. Ayon kay Defense Secretary Delfin, ang positibong reaksyon ng mga sundalo ay makikita sa kanilang mainit na pagtanggap sa kanilang Commander-in-Chief. Dagdag pa nito, maliban sa pagbisita, labis na ikinatutuwa ng ating mga tropa ay ang bitbit na mga pangako at magandang balita ng Pangulo para sa hanay ng militar tulad na laman ng modernisasyon sa kanilang mga kagamitan at dagdag na sahod at tulong hindi lamang sa mga sundalo kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. Matatandaan nitong Biyernes ay binisita ni Pangulong Duterte ang Central Command ng AFP sa Cebu at ang Camp Peralta sa Capiz na naging makasaysayan dahil iyon ang unang beses na may Pangulong dumalaw sa naturang kampo. Sa ibang balita, biyaheng China ngayong araw si dating Pangulong Fidel V. Ramos. Kung bakit, alamin natin mula sa aming kasamang si Joy Gumatay live via phone patch. Yes, Princess, no, lilinawin natin, no, kasi ngayon, no, ongoing yung press con ng dating Presidente Fidel Ramos at hindi talaga siya sa mainland China magpupunta. Siya ay biyaheng Hong Kong ngayong araw at uuwi siya ng bansa sa darating na araw ng Biyernes. Bandang alas 12:30 nagsimula itong press con. Dumating ang ating dating Presidente Fidel Ramos dito sa Presidential Lounge sa NAIA Terminal 2 upang makapanayam tayo sa huling pagkakataon bago nga siya tuluyang lumipad papuntang bansang Hong Kong. Kasama niya dito ang kanyang may bahay na si Amelita Ramos, ang kanyang apo na si Sam Jones na ayon nga dito sa ating dating presidente na talagang itinagmamalaki pa niya dahil ito raw kanyang ay hasang-hasa sa Mandarin o yung lengguwahe ng mga Chin. Kasama rin ang dating kalihim ng Department of Interior and Local Government na si Rafael Alunan at isang veteranong mamamahayag na si Chito Santa Romana. Nilinaw sa atin ng dating Pangulo na hindi naman talaga siya makikipagpulong sa mga kinatawan ng China at pag-uusapan ng issue ng West Philippine Sea. Aniya itong pagpunta niya sa bansang Hong Kong ay upang makasamang muli ang kanyang mga kaibigang Chino. Layon niyang magsilbing daan raw upang mapagbuti yung ating relasyon Pilipinas at China kahit pa hindi naman talaga niya inaasang mapag-uusapan yung ating issue no dito sa pinag-aagawang teritoryo. Ngunit paglilinaw sa atin ng dating Pangulo, sisiguraduhin niya na mapag-uusapan naman yung issue ng kapayapaan at pagkamit ng sustainable development ngayon at sa susunod pang henerasyon. Kanina rin, no, pagdating ng dating Pangulo kasama ang kanyang asawa, nakapanayam natin ang dating First Lady na si Mrs. Amelita Ramos. At nilinaw niya na siya ay kasama dito sa biyaheng ito upang matulungan yung kanyang asawa lalo na sa pag-inom ng gamot dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na meron ngang pinagdaraanan ng mga problema o sakit itong ating dating presidente. Pero ayon nga dito kay Mrs. Ramos, no, tuwang-tuwa siya dahil hindi naging hadlang sa kanyang asawa, hindi naging hadlang yung kanyang pisikal na kondisyon upang tanggihan itong alok ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung responsibilidad na makipag-usap sa mga Chino, no? At maglatag ng plano at aksyon upang maipaglaban yung ating karapatan sa West Philippine Sea habang patuloy namang pinagpapabuti o pinagtitibay yung ating relasyon sa nabanggit na bansa. Nakatakdang ang paglipad o yung flight nitong grupo ng dating Pangulo ay mamayang alas 2:30 ng hapon at katulad nga ng nabanggit kanina, ang kanilang grupo ay babalik ng bansa sa araw ng Biyernes. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa NAIA Terminal 2 para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.